Mga kapatid, ano man ang kalagayan ninyo sa buhay nang kayo tawagin, manatili kayo sa iyong pakikiisa sa Diyos. Ang sabi ni Pablo sa 1 Corintios 7:24, manatili daw ang mga mananampalatayang ito hindi sa pagiging alipin, kundi manatili sa pakikiisa sa Diyos, na anuman ang kalagayan nila, alipin man o Panginoon, malaya man o hindi, sila ay manatiling kaisa at para lang sa Diyos. May nabubuo bang samahan ng mga alipin sa panahong ito upang mag-aklas o magrebelde? Minsan maisip natin, hindi kayo nagkaroon ng unyon o pagkakasama-sama ang mga alipin upang sila ay mag-aklas at lumaban sa kanilang Panginoon. Nasa batas ng Roma na maaaring parusahan ng alipin. At ito ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi nila magawang magkaisa o lumaban sa kanilang Panginoon. Bagamat may mga nagtatangka at may mga gumawa na rin. Ang parusang ito ay ginagawad sa mga alipin na sumuway sa kanilang Panginoon. At ginagawa ito upang hindi gayahin ng ibang alipin. May kasabihan sila na pininiwalaan ng marami na ang bawat alipin ay kaaway. Dahil dito, natatakot ang mga Panginoon na pagkatiwalaan kung minsan ang kanilang mga alipin, sapagkat sa kumakalat na ganitong kasabihan ay nagmistulang banta sa kanila ang kanilang mga alipin. Mga amo, maging mabuti kayo at makatarungan sa mga naglilingkod sa inyo. Alalahanin ninyong kayo man ay may Panginoon sa langit. Kolosas 4:1. Mga alipin, magpasakop kayo sa mga nagmamay-ari sa inyo. Sa mga nagmamay-ari sa inyo, at igalang niyo sila, hindi lamang ang mababait, kundi pati ang malulupit, sapagkat kapuri-puri ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. May mayayaman na bumibili ng 400 alipin. Sa panahong ito, ang corruption ay hindi na bago. Ito ay sistema na umiiral din sa panahon nila. Dahil pera ang pinapanginoon ng mga taong hindi kumikilala sa Panginoong Hesus. Kung kaya't napapaikot ng may pera ang kanilang batas. Dahil dito ang mga alipin na walang sapat na salapi ay takot na ipagtanggol ang kanilang sarili sa harap ng batas. Nang panahong ito ay mayroong 400 alipin na ipinapatay ng kanilang Panginoon dahil lang sa pagtakas ng isa. Takot ang halos pumapatay sa kanila dahil sa pangyayaring ito. Sa ganitong kalagayan ng mga alipin ay maunawaan natin kung bakit sabi ni Apostol Pablo sa Roma 8:15 na ang mga alipin ay namumuhay sa takot. Ganito ang pagkakasabi niya, sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo gawing mga aliping na namumuhay sa takot. Sapagkat sa panahon niya, ang mga alipin ay namumuhay sa takot at kanyang ikinumpara ang alipin sa anak. Karutong pa sa kanyang talatang ito, sa halip ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakatatawag tayo sa kanya ng Ama, Ama ko. Sa panahong ito, pinaparusahan ang mga tumatakas na alipin. At kapag sila ay nahuli, sila ay nilalagyan ng tato sa noo bilang tanda na sila ay may Panginoon at di sila pwedeng mapunta sa iba. Ang mga alipin na tumatakas ay ipinababalik sa kanilang mga amo. Kung kaya't sa sulat ni
Pablo kay Filemon ay nailhad dito na nagkatagpo sina Pablo at Onesimo sa kulungan. At binahiginan ni Pablo si Onesimo at kumilala siya sa Panginoong Hesus. Nalaman ni Pablo na si Onesimo ay alipin pala ni Filemon at si Filemon ay anak ni Pablo sa pananampalataya. Kung kaya't sa kanyang liham dito ay kanyang sinabi, pinababalik ko na siya sa iyo kasama ang aking puso. Nais ko sanang manatili na siya sa aking piling upang siya ang maglingkod sa akin habang ako'y nakabilanggo dahil sa magandang balita. At sa gayon ay para na ring ikaw ang kasama ko rito. Ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot upang maging kusa ang iyong pagtulong sa akin at hindi sa pilitan. Ito'y matatagpuan sa Filemon, Kapitulo 1, mga talatang 12 hanggang 14. Ang isa sa mga parusang inilapat sa mga alipin na nagkasala sa kanilang Panginoon ay hinahagupit ang mga alipin ng flagrum or flagellum na may 3 tali na yari sa balat. Bawat tali ay may matatalas na tanso at buto ng hayop. Ito ay nakakabit sa isang hawakan. Kayang tanggalin nito ang laman sa buto kapag hinampas sa katawan ng alipin. Dahil may mga mananampalatayang alipin na napaparusahan na walang kasalanan, kung kaya't sinabi ni Apostol Pedro ang mga salitang ito, may pagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit kung magtiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. 1 Pedro, Kapitulo 2, talatang 20. Sa panahong ito, walang nabubuong samahan ng mga alipin upang mag-aklas o magrebelde. Dahil ang kanilang reputasyon at estado sa buhay ay kung sino ang nagmamay-ari sa kanila o Panginoon nila. Isa pang dahilan kung bakit hindi sila pwedeng mag-aklas o magrebelde. Dahil ayon sa batas nila, maaaring lumaya ang alipin sa edad na 30. At kung kaya na niyang bayaran ang kanyang kalayaan. Sa 1 Korinto 7 talatang 21, sabi ni Pablo, ikaw ba'y isang alipin nang tawagin ka ng Diyos? Huwag mong intindihin yun. Ngunit kung may pagkakataon kang maging isang malaya, samantalahin mo. At ang isa sa mga pagkakataon ito ay kapag namatay na ang Panginoon o Amo, malaya na ang mga alipin. At ang huling pagkakataon ay kapag hindi na kaya ng Panginoon o Amo na buhayin ang kanyang alipin, siya ay palalayain na. Ang isang alipin nung tawagin ng Panginoon ay malaya na dahil sa Panginoon. Gayon din naman, ang taong malaya nang siya'y tawagin ni Kristo ay naging alipin ni Kristo. 1 Korinto 7, talatang 22. Sino-sino ang nagmamay-ari ng mga alipin? Una ay ang ama na mayroong absolute authority sa kanyang asawa, mga anak, at mga alipin. Pangalawa ay ang military leader na sumasakop naman sa lahat ng ama. At kung wala sa dalawa ang mga alipin, ito ay nasa ikatlong tao, ang Panginoon o Amo. Subalit ang lahat ng ito ay mayroong Panginoon ng mga Panginoon. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, na siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa Kanya ang pangalang
higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At para sa ikaluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Pilipos Kapitulo 2 mula talatang 9 hanggang 11.